inimbitahan ang ating mga supporters, audiences, to tap the screen and share the live. Ayun. Hello sa inyo dyan, guys. Alam kong kinakabahan din kayo ngayon kung sino-sino nga ba ang masisave at sino ang masisent home. Ngayong gabi. Ako rin, actually, kinakabahan din ako. At the same time, nalulungkot din ako kung sino nga ba ang uuwi ngayong gabi. Kaya nga, nakakalungkot. Ayun. Right. At hindi lang sila bilang hindi lang tayo nasa kompetisyon dito sa loob ng mansyon. But then, we treated each other sa loob ng ilang weeks as a family na rin. Right? Ayun, tama nga yan, Teach Marga. Kaya naman everyone, bago tayo magsimula, tap the screen and share the live. Keep sharing the live, everyone! Ayan, ikaw, Teach Marga, ano ang nararamdaman mo ngayon? Actually, sobrang kabado. Alam mo yung kanina ko pa iniisip, ano nga ba kaya ang mangyayari ngayong gabi? At sabi nga, kung may aalis, may papalit. So, Ayun wala nga. akong idea kung sino nga ba sa kanila. Ang sa bottom 6 kung sino ang lalabas ng mansyon. Ako nga din, ang hirap talagang pumili kung sino ang masisent home tonight at parang ayoko nang isent home sila. Dapat manatili na lang sila dito para walang papasok na bago. Ikaw, sang-ayon ka ba sa akin, Teach Marga? Yan ang resulta rin ng ating mga weekly challenges. Kitang-kita naman natin na ang bottom 6 na narito sa harapan natin ngayon o nasa harapan ninyo ay ginawa ang best nila to win for this competitions and these challenges na pinagdaanan natin. Ayun na nga, for the 1 million cash prize, lumalaban tayo dito sa mansyon para manatili at maging isa sa mga season ender. Correct. Yan ay patatagan ng loob, pagtanggap sa pagkakamali, at pagalingan sa pakikisama. Ayun, tamang-tama nga yan, Teach Marga. Kaya naman, ako mismo ngayon ay kinakabahan din ngayon dahil ayokong maging emotional tonight. Okay, feeling ko nga naiiyak na agad ako no? So, tap the screen and share the live. Alright, so magandang gabi, Talk Nation! Sino kaya ngayong gabi ang matatanggal? Ito na ang pangalawang sent home night, pero ang dami nang nangyayari sa mansyon. I am Teach Marga. Ako naman, si Kenji Emerson. Tama ka nga dyan, Teach Marga. 3 weeks na tayo dito sa mansyon pero ang dami agad nangyari at mga issues. Mas nakikilala pa natin ang mga content creators. I agree. At talaga namang nakaka-excite ang Season 8. At syempre ngayong gabi, nakakalungkot man. Pero kailangan nating magpaalam sa isa or ilang content creators na nasa bottom list. Ayun, tama nga, Teach Marga. Bilang content creators, kailangan nating harapin ang katotohanan na hindi lahat ay magtatagal. Labanan ito para sa title ng Season Ender at syempre, ang inaabangan na 1 million cash prize. And last week, nagkaroon tayo ng TikTok Diamond Drop Challenge kung saan nakakuha sila ng madaming gifts from their supporters. At this week naman sa buwan ng wika ay nagkasubukan ang lahat when it comes to creativity, skills, at mayroon pa nga mga issues between a few of us. Oh, lahat naman talaga ay nag-effort pero hindi lahat nag-excel. Ganun talaga sa kompetisyon. May winners at losers bawat linggo. Kaya naman to all our beloved audiences, just keep tapping the screen and share the live. So without further ado, balikan na natin kung sino-sino ang napasama sa bottom list. Play video. Ito na ang listahan ng mga nasa bottom list ngayong gabi. Ito ay sina
ayan na nga ang bottom list natin for this week. Ngayon naman, silipin natin kung sinong content creators ang binoto natin to save. Let's watch this. Isi-save ko kagandaan yung performance ni Scarlett dito sa talaga. Ekang. Reports niya kumbaga positive siya palagi mag-isip. So, ang save ko guys is save ko si Ate Scarlett. Kasi si Ate Scarlett naman is nakikita ko talaga lahat kung paano siya kumilos. Pinagpapaguran niya talaga lahat guys. Ang one save ko po ngayon is siguro si Mamay Scarlett. Kasi si Mamay Scarlett is nakikita ko siya ng potential at may maibubuga pa siya dito sa mansyon. Ang isisave ko is ang worth it to save is Scarlett. Kasi si Scarlett may alam ko naman yung sakripisyo ni Scarlett. Minsan nakikita ko si Scarlett na nagawa yung mga deliverables niya, initiative, and worth it si Scarlett i-save. Isisave ko po ay si Ekang. Kasi sobrang sipag ni Ekang at gumagawa talaga siya ng mga deliverables niya. Sobrang sipag. Lumalaban talaga si Ekang guys para sa pamilya niya. So, my save for this week is si Ekang kasi sobrang kitang-kita yung presence niya sa 24/7. When it comes to deliverables, okay na okay yung paggagawa niya. And at the same time, among the 6 content creators na bottom, siya yung angat sa kanilang lahat. Ang save ko una, bigyan ko ng pagkakataon kasi nung nakaraan ang save ko si Noe. Ngayon ang save ko is si Ansel. Kasi I think ito yung eye-opener sa kanya para mas maging magaling pa siya sa kanyang mga challenges. Vote to save ko po is si Scarlett. Kasi nakita ko naman po sa lahat ng challenges sa Weekend Spotlight na sobrang effort niya when it comes to challenges. Nakikita naman ng ibang sisi yun. Isasave ko po si Scarlett kasi siya yung papakulay dito sa bibigay kulay dito sa mansyon and deserve na pang mag-stay dito. Yung isa-save ko po is si Mima Scarlett kasi kita lang po namin yung works niya here and I believe deserve niya po talaga. Ang una kong isi-save, si Fred. Quality content siya and nakikita ko sa kanya na masipag naman talaga siya gumawa ng contents and kanina na-amaze ako sa kanya dahil sabi niya lalaban na daw siya para sa MW, yun. Kaya ko siya isi-save. Ang save ko ay si Fred kasi ginagawa niya lahat ng mga deliverables and also sa mga challenges. Hindi siya nagpapatalo and magaling siya magplano. Isi-save ko po si Julian. Kahit may misunderstanding kami, ilalaban ko po siya. Save ko po ay si Ansel po. Kasi when it comes to 24/7 overall presence sa 24/7, palagi ko nakikita si Ansel talaga. Always talaga siya sa 24/7 and some of his content more on deliverables. Ginagawa niya talaga yung sa reported. I'm going to save Scarlett not because he's my friend. However, he deserves to stay inside the mansion. I can see kung paano siya naging determined and persevere sa mga task. To save ko po ay si Ansel po dahil naniniwala pa po ako sa kanya and nakikita ko po kay Ansel yung will niya sa lahat, sa talents, efforts niya po, ayan. Nakikita ko po siya lahat and ayan, gusto ko pa po siyang magtagal pa po dito sa loob ng bahay. Vote to save ko is si Ekang. I know na meron pa siyang kayang gawin na pinag-usapan namin pero hindi ko alam kung bakit hindi na ginagawa since first day.
first week. Deserve niya pa magstay kasi alam ko sa sarili ko na may kayang ibigay si Ekang na hindi kayang ibigay namin lahat. And ayun yung inaabangan ko sa kanya na pagdating sa performance, report cards, and collaborations. So, ang move to save ko po ay si Ekang. Ang i-save natin ay si Scarlett po. Kasi marami ako nakikitang potential talaga sa kanya. Tsaka masipag din talaga siya sa mga karakter na ginagawa niya. Siguro kaya siya napasama. Kailangan pa niyang may parang collaboration pa sa iba. Kasi mga nakapokus lang siya talaga sa karakter niya. So, yung isi-save ko is si Ekang kasi alam ko na sobrang lapit ko kay Ekang and also sobrang deserve niya rin yung this time na save. Yung save ko is si Ansel. Gusto ko i-save is si Fred. Si Fred kasi siya yung nag-advise sa akin, nagpapalakas ng loob sa akin para magawa ko pa yung mga challenges dito kahit na may mga times. Minsan lamang ako sa kanya pero nandun pa rin siya para mag-advise sa akin. So, isang solid sa'yo, brother. Ang isi-save ko po ay si Ansel. Si Ansel po kasi ay nag-iba yung niya sa first week and second week ng tinatry niya kung paano sumayaw kasi hindi niya pa alam yung talent niya, kaya yun. Okay, ang one save ko, si Fred. Pinaka-reason, nakikita ko kung paano siya dedicated dito sa loob. Sadyang, nahihirapan lang. Ang hirap kasi talagang kumilos pag may gusto sa'yo kumontrol. Alright, at kung may iniligtas tayo, syempre may kailangan din tayong pauwiin. Sino-sino ang pinili namin ma-send home at ano ang mga spicy na reasons ng bawat isa? Let's watch this. Ang isa-send home ko po ay si Julie. Although friends kami ni Julie, pero minsan hindi ko siya nakikita sa 24/7. Nasa gilid lang siya. Parang nag-uupo lang, muni-muni. And then ang pangalawang send home ko po ay si Ansel. Yes, agree po ako sa kanila na puro pa-cute lang si Ansel. Hindi po siya nagbago. Sasabihin hindi marunong sumayaw. Lahat naman tayo dito, nandito nga tayo sa The House of Love. Dapat nag-e-explore tayo ng mga content hindi lang puro pa-cute lang tayo dito sa loob ng mansion. Una is, ang isi-send home ko po is si Julie kasi sometimes is, yun nga, mahilig siya mag-isip ng kahit ano na parang wala kang sinasabi pero pinag-iisipan ka ng masama. Then yung pangalawa ko na isi-send home is si Quincy kasi medyo hindi pa siya nag-step up and parang kailangan niya pa i-improve yung sarili niya. Isa-send home ko is, si Ate Julie talaga. Friend ko si Ate Julie pero syempre lagi niya nakakasama. Kumbaga parang ako nakahawa sa pagiging chill niya lang. Si Kuya Fred. Si Kuya Fred, nung una okay siya. Pero nung nakasama niya si Ate Bella, nawala na siya, hindi na siya active. Ang 2 send-on ko si Ansel. Kasi nakita nyo naman kanina yung sinabi ko sa revelation na wala pa siyang improvement sa pananamit at saka sa mga content niya. Tapos yung last ko si Kuya Fred. Kasi kulang yung kanyang report card. Hindi siya gumagawa ng iba niyang content. Ang isi-send home ko si Julie. Sa base of performance, minsan ko na makikita si Julie sa 247 at saka yung ikalawa ko isi-send home si Ansel. Sana ang reason ko na lang kay Ansel na improve. Yung dalawang send home ko po ay si Julie. Si Julie po ang first send home ko kasi hindi siya humaharap sa camera, hindi siya nakikipag-usap sa mga viewers. At ang isang content creator na din na isa-send home ko is Quincy. Kasi sobrang bata pa niya, nahihirapan siya mag-adjust, mag-adapt. Hindi pa niya parang pero nilalaban pa rin niya. Go to send home ko, first is si Fred kasi nawawala na siya ng, alam mo yun, hindi na feel yung presence niya. And at the same time, more on collaboration siya with Bella. Second send home ko is si Quincy kasi
When it comes to quality content, wala pa rin siya. And bagsak siya among the 6 content creators na sa bottom. Yung sent home ko, dalawa. Unang-una kong sent home is si Ate Julie. Kasi sa sobrang dami ng challenges dito sa mansion, sobrang dami ng ginagawa namin, physical challenges and everything. Feeling ko medyo mababa yung mental capacity ni Ate Julie. And also, next is si Quincy. Kasi for me, napakabata pa ni Quincy. And ang hinahanap ko kasi is yung Pabi na Bartolome. I mean, syempre as Pabi Bartolome yung last winner ng season 7. So hinahanap ko sa kanya yon, yung galing na meron si Ate Pabi. Vote to send home ko naman po, unang-una si Quincy. Kasi hindi ko naramdaman yung Quincy Bartolome dito sa loob ng mansion. And hindi din po siya humaharap sa 24/7. And second po is si Ansel. Kasi si Ansel, puro na lang pa-cute, puro na lang pa-pogi. Content din tayo. Isi-send home ko naman po si Quincy dahil hindi ko pa po nararamdaman isang Bartolome na lumalaban. Isi-send home ko din po si Julie kasi hindi po siya humaharap sa Talk 247 live at hindi nag-request ng mga viewers. Yung dalawang send home ko po is si Kuya Fred kasi nung una very consistent siya, nakikita ko siya sa mga contents niya, pero medyo nakita ko netong 3 days na nandito po ako sa The House of Collab, medyo nag-lie low na ho siya. And yung isa ko po pong sent home is si Kuya Ansel kasi nakita ko rin po na medyo nagla-lie low po siya, especially sa mga contents niya. And madalas ko lang po siya nakikita sa lunch. Ang una kong sent home, si Julian. Lagi ko lang siya nakikitang kasama si Quincy. Hindi siya gaano naharap sa 247. Pangalawa kong sent home, si Quincy. Same reason kay Julian. Lagi lang sila magkasama. Pati sa bottom, magkasama pa rin sila. Ang 2 sent home ko, si Ate Julie. Sorry. Si Ate Julie kasi ang bigat ng pakiramdam ko sa kanya. Okay kami ni Ate Julie pero ang bigat talaga ng pakiramdam ko sa kanya kasi parang nanja-judge siya ng mga tao sa The House of Collab. And si Ansel, magaling siya sa deliverables. Yung mga ginagawa niya, masipag siya. Pero sa mga challenges, magaling siya magbayad. Send home ko po si Hansel kasi parang pa-cute lang po yung content niya. And then pangalawa ko po si Fred, parang sarili sa Vote to send home ko naman is Fred po. These days kasi si Fred, more on ano siya, focus kay Bella. Parang yun ko namin ramdam. Second po is si Bunso, si Quincy po. Kasi when it comes to quality contents, syempre nandito tayo. Pag quality contents, kailangan talaga. Which is valid naman sa kanya. Pero, kasi nga, I don't know what unit she was using. Pero if you guys want to do quality contents, you have to find a way. Diba? Isa-send home ko si Ansel. Reason, overall performance in general. Second is Quincy. And the reason is same overall performance as well. Send home ko po ay si Julie po. Si Julie dahil kasi siguro nakulangan lang ako sa kanya sa efforts na ginagawa niya and parang tingin ko sa kanya na pressure siya. And ang isa ko pang send home ay si Quincy. Si Bunso dahil kasi parang feeling ko sa kanya ay hindi niya pa season ngayon ng The House of Collab. Ang sent home ko ay si Fred. Ramdam kong since last week, akala ko is focus namin dito ng lahat is pero nagbago yung path ni Fred. So, kay ano siya nag-focus. Cameron. Ang second ko na vote to send home ay si Julie. So, every time na binibiro ko siya, okay lang sa akin yung makabiro ko na 2 words na kulit. Pero siguro, it's time for Julie na ilabas yung sarili niya na kung sino talaga siya dito sa loob ng mansion since 2 weeks or 3 weeks na kami nandito. Isa-send home ko po is si Quincy po. Kasi parang hindi ko siya nararamdaman sa mansion. At si Julie naman yung isa. Kasi parang lagi na lang din sinasabi na gusto niya na umuwi. Ayaw nila dito. Ganun. Tsaka more on parang may nakakaaway siya dun. Lagi siya may kaaway. And isa-set home ko po is number 1 si Ate Julie kasi parang hindi pa rin siya nagbabago. And the last one is si Quincy. In the past few weeks, hindi ko pa rin siya nararamdaman dito sa mansion. Sent home ko naman is si Quincy
pampakas namin sa mga ibang co-content creator namin, which is si Quincy yung pinakabata. So, yun. And Julie, dahil same lang din kay Julie. Lagi siyang nakasigaw sa mga content creator then co-content creator namin. Ang gusto ko i-send home una si Quincy. Si Quincy kasi napansin ko sa kanya is medyo may knowing na bata siya, lumalabas talaga yung pagka-childish niya and palagi siyang nagagalit. Second ko is si Julie. Naging ka-close ko siya pero umabot sa part na nangyari is ako na yung madadamay mismo sa nagiging problema or issue. Sa send home ko po ay si Quincy po. Hindi ko po siya maramdaman dito sa mansion at hindi niya pa po ako na yung naka-collab ganun, hindi pa niya ako ginaya. Pero sinabihan ko naman po siya collab. At yung pangalawang send home ko po ay si Julie. Kasi magkasama po sila lagi at hindi ko makita kay Julie kung anong kaya pa niyang gawin dito sa mansion. First, si Quincy, gusto ko siyang bigyan ng chance, pero lagi naman niyang kasama si Julie, which is nagpapahiram si Julie ng phone para makapag-content. Pero hindi ko siya nakikitaan ng parang nagmi-make din siya ng effort inside of the mansion. Second ko, Julie. Kasi ang hirap ng parang nagmamanifest ka ng negative things dito sa loob ng mansyon na tapos magagalit ka pag inaasar ka ng mga kapwa mo sisi na which is sa'yo din naman nagkagaling yung mga inaasar nila sa'yo. Oh, ang intense naman nun. Alright, nalaman na natin ang desisyon ng bawat content creator kung sino ang vote to save nila at send home nila. Iba-iba ng pananaw, iba-iba ng obserbasyon. Ayan, at napanood na nga natin. Ayan, so, bago tayo magpatuloy, reminders lang to don't forget to follow us to our social media accounts. Subscribe na sa The House of Collab sa YouTube, TikTok at Talk.live every 9 a.m. hanggang 12 midnight. At Talk.daily at Talk 247 for live voting tuwing Monday. At meron din kaming front row selling tuwing Tuesday, Thursday at Saturday. Kapit lang kayo, babalik kami. At pagbalik namin, malalaman natin ang mga opinyon ng mga nasa bottom list ngayon patungkol sa kanilang mga reasons at kuro-kuro kung bakit sila napasama sa listahan. Kaya huwag kayong bibitiw, babalik pa ang Second Sent Home Night Live. Nagbabalik tayo sa Sent Home Night Live. Ako si Joseph Lucas. At ako naman si Mitch Raimundo. Kinakabahan talaga ako tuwing Sent Home Night. Yes. Sino kaya ang mamamaalam tonight? Diba, Lucas? Tama ka dyan, Mitch. Ayan, nagpapatunay lang ito na wala talagang pwedeng maging safe dito sa competition na ito. At lalong-lalo na't may iba-iba tayong strength and weaknesses. Sa huli, ang mahalaga ay kung paano nila gagamitin ang sitwasyon na to para maging mas matibay pa at mas desidido pa na magpatuloy sa laban. Kaya ngayon naman, tumako tayo sa part kung saan natin aalamin ang saloobin ng bottom content creators sa kanilang pagiging kabilang sa bottom last week. Ayan. And this week.
Fred, sa iyong laban sa bottom this week, mayroong gustong magbigay ng mensahe sa iyo. Heto, panoorin natin. Oy, para na kami diya. Fight, bato, firme. Bato lang. Ang bako bla, simo bla. Yung advice ko simo. Patihan mo lang. Kag mga advice sa pamilya para magdaog ka. Love you. Kag talang yan ito. Proud din kami simo. Pagtantalan kami. Pati taga-Amerika, taga diri sa Iloilo. Proud na proud kami simo. Tani, maano ka, makuha mo ang imong goal. Fred, mayroon ka bang mensahe sa nagmensahe sa iyo? At mayroon ding napapansin ng marami na parang mas napofocus ka na kay Bella dito sa mansyon. Mas priority mo na nga ba ang magka-love life kaysa sa mga goals mo dito? Ikaw lang din sa magulang ko, boy. Okay lang ko di boy, hindi ka makabala ka sa akin. Ngayon lang ako pasensya kay nag-out of focus ako. Pero ang masasabi ko ngayon is sa ngayon babangon talaga ako. Kasi alam ko naman nag-out of focus ako sa mga last week, pero ngayon babangon na ako. Ipapakita ko talaga kung sino si Federico Enciana ng Iloilo. Thank you. Ayun, maraming salamat sa iyo, Fred, and also sa family ni Fred na nagbigay ng mensahe sa kanya. Sobrang heartfelting itong episode na to dahil syempre marami rin talagang umaasa kay Fred, lalo yung family niya. Ayun, syempre, Ekang, huwag kang mag-alala dahil may nagpadala rin ng mensahe para sa iyo upang palakasin ang loob mo. So let's watch this. Hi Ikang! Kamusta ka na dyan? Sana okay ka lang. Ikang, lagi mong tatandaan, nandito lang kami ng pamilya mo to support you. At huwag mo kalimutan ng magdasal araw-araw. Ikang, good luck. Nandito lang kami to support you. Kahit ano mang mangyari, laban lang. Kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Bye-bye. I miss you. Ekang, may mensahe ka ba sa taong nasa video? At sa tingin mo ba naging relax ka masyado dahil isa kang returnee? O ginamit mo ba ang experience mo para mas mapabilis ang pag-unsad mo dito? Para sa akin, hindi ko naman masasabi na nag-relax ako dito. Ang akin, kung ano yung natutunan ko sa Season 5, mas ginawa ko pa dito at ginagawa ko yung best ko para hindi ako makasali sa bottom. Alam ko naman sa sarili ko na ginawa ko talaga yung best ko. Lahat-lahat. Ang masasabi ko lang, thank you sa lahat na sumusuporta sa akin. Laban tayo hanggang magiging season ender. Thank you so much, Ekang. And sobrang na-appreciate namin yung message ng iyong pamilya para sa'yo. And I know na nilalaban mo rin talaga yung spot mo para dito sa Talk Season 8. Talagang pinakabata man din siya, pero lumalaban siya. And kitang-kita naman natin yun sa araw-araw niyang ginagawa. Totoo. So ayun, para naman sa'yo, Julie. May mensahe rin kami inihanda mula sa taong malapit sa'yo. Kaya let's watch this. Ay na, join mo lang yun. Diyan sa Mansa, nandito lang kami para support sa'yo. Mga kapatid mo, saka pamangkin mo. Basta, join lang. Good luck, Sisi! Laban lang! Yes, lumaban lang. Laban lang. Makasupport lang kami dito. And Ami! Dito si Ami. support you. Love you, Julie Ann. Julie, anong masasabi mo sa tao nagmensahe sa'yo? At may mga napapansin na ang iba na parang nagbabago na ang pakikisama sa mga kasama mong sisi dito sa loob. Totoo nga ba ang mga sinasabi nila at bakit? Una-una, nagpapasalamat po ako sa pamilya ko na lagi nandyan para supportan ako. And sa mga content creator po na nandito sa mansion, siguro po may
kulang sa akin na hindi ko po pinapakita dito sa mansyon, which is totoo po lahat yun. Like, nag-a-adjust pa po kasi ako dahil sa mental health ko and depression na nangyari sa akin before. May mga bagay na hindi ko pa po sinasabi dito sa mansyon dahil privacy pa po yung iba. Then, siguro po may kulang din po akong hindi pinakita dito, which is yun po yung hindi ako maharap sa 24/7. Nakakaiyak talaga yung mga ganyan. Alam mo, gusto kong maiyak. So ayun, thank you so much, Julie, sa iyong napakagandang mensahe para sa iyong family and also sa ating mga kapwa content creators. Yes, of course, Scarlett, hindi rin magpapauli ang taong mahal mo. Nagpapadala rin siya ng mensahe para sa'yo. Panoorin natin to. Hi, Kevin! It has always been your dream to become a For the past week is medyo nabigla lang talaga ako sa resulta na isa ako sa naboto. So parang medyo nawala ako sa sarili. So parang sabi ko, tama ba ba to? Parang gano'n. Pero buti na lang nandiyan yung family ko na laging nagre-remind sa akin na huwag kong pabayaan yung sarili ko and always pray kay God. Kaya for the past days, sabi ko, Lord, ikaw na lang bahala. And yun lang. At nagpapasalamat ako sa lahat ng nagtitiwala sa akin. Alam mo, sobrang nakaka-appreciate talaga and sobrang nakakalaas ng loob pag alam mo yung family mo yung nakasupport sa'yo. Especially pag alam mo yung purpose mo rito sa loob ng mansion, which is yung 1 million, right? Kaya sobrang na-appreciate namin na thank you po sa mga parents na nagme-message sa amin every time na napanghihinaan kami ng loob. Kaya I'm so thankful din talaga and sobrang heartwarming yung nangyayari lahat ngayon and nakakakaba para sa akin. Maski ako, iniisip ko rin kung ano yung mararamdaman ko pag dumating ako sa point na yung mga magulang ko nandiyan na rin, magme-message siguro, maiyak din ako. So, I understand kung bakit siya naiyak. And now, let's go. So, hindi rin naman magpapauli ang mga loved ones ni Quincy. May mensahe rin sila para sa'yo, Quincy, na magbibigay sa'yo ng inspirasyon. So, let's watch this. Hello, Quincy, anak. Tulad nga si sinabi mo sa akin na gusto mo makamit yung mga pangarap mo. Go lang, anak. Laban lang. Manalo, matalo. Panalo ka pa rin sa amin ni Quincy, may masasabi ka ba sa nag-message sa'yo? At ang aming katanungan ay, naipapakita mo ba ang laban mo bilang isang Bartolome? O mananatili ka na lang anino ni Pabi? Una sa lahat, thank you, Mama, kasi patuloy mo akong sinusuportahan at naniniwala ka sa akin kahit na napakabata ko pa nung pumasok dito. And syempre, masasabi ko sa mga unang-una sa lahat na nag-e-expect talaga na na makikita sa akin kung paano si Pabi at sino siya. Kaya kong ipakita, pero wag lang sanang magpa-pressure kasi bilang bagong content creator dito, hindi din madali sa akin, lalo na dahil din sa alam nyo na, galing din sa inyo na bata pa ako. Hindi rin ganun kadali sa akin kasi nag-a-adjust din ako. Kung sakali mo na mabibigyan ako ng chance na makapag-stay dito, ipapakita ko talaga sa inyo na kaya kong gawin kasi yun yung ini-expect nyo. Gagawin ko dahil
para lang sa inyo. Para mapakita ko din sa inyo. Ayun lang. Thank you pa rin sa mga sumusuporta sa akin. Yung pinaka gusto ko rin ma-highlight this week, Bobby is Bobby and Quincy is Quincy. So, para sa akin, malaki rin naman talaga yung difference. Tsaka, marami pang kayang patunayan si Quincy as who she is. So, hintayin na lang natin yun talaga, no? So, ayun. Dako naman tayo kay Ansel. Para sa'yo naman, may mensahe ring inihanda para mapalakas ang loob mo. Kaya, let's watch this. 1, 2, 3, go. Hi, Beth! Hi, bro! What's up? Kumusta? So, I hope you're doing good. And, of course, nalang may message ni mo. Simple ra kayo ni. And I hope inspiring and it will help you motivate sa imong journey diha sa the House of Color. Yes. So, I just want to take this moment to remind you how truly special you are to us. And always remember that winning or losing doesn't define you, brother. Amen. It's your courage and heart that matters the most. So, remember, every challenge is an opportunity for growth. And, Yeah. so, brother. What's up, bro? It's me, your boy. I have a special song for you. Makasuporta din mo karon. May nawa. Dobra. First of all, ganahan ko na makaibaw ka na we know the hardships that you've been doing in that season and the House of Collab, and I know it's hard for you, especially making contents, but ay kabalak ka, brother. Ay kabalak ka, naray kanta para nimo. And it's not just that, it's not the end of the day. Keep pursuing and appreciate kung sa inaan mo karon. Keep going, keep moving forward, naraman nimo nagpalikod. It's opportunity to grow na sa imo. Okay? Bye! You got this! Yeah! Ansel, ano naman nararamdaman mo after mo manood ang video? Ang tanong naman ng karamihan, puro nga lang ba pagpapakyut ang alam mo sa mansyon? Baka kailangan mo pang patunayan ang sarili mo sa mga content creators at sa viewers? First of all, I miss my family. Miss ko talaga sila lahat. Kasi yung mga kapatid ko is super close ko. We're like best friends. And my mom is also my best friend. I miss them all. I love you, bro. My sister, I love you. And to all the family who supported me, I'm really grateful, thankful. Bro, I'm sorry for the disappointments. Mabawi ako. At may papakita pa din ako. Pag nabigyan ako ng chance dito, ipupursu ko lahat ng mga goals and dreams ko sa buhay ko. That's it. Grabe, nakakaiyak talaga yung segment na to. Pero, and thank you so much, Ansel. And sana maging eye-opener na sa'yo lahat ng mga nangyari this past few weeks. And sana yung mga wish ng family mo for you is magawa mo pa. Ayan, para mas maging malakas ka pa next week. So, hoping the best para sa inyong lahat. And sana mas lumakas pa kayo sa susunod pang mga linggo. Yes, and by that, promote ko lang ang weekly challenge namin this week, ang Buwan ng Wika Challenge at ang Sign Up Challenge. Salamat sa mga sumuporta at sa lahat ng naniniwala. Excited na kami sa field trip bukas. At alam namin na may ilang napili na sumama, kaya siguraduhin natin magiging masaya tayong lahat bukas dito. Excited ka na, pero ako Sobra. hindi talaga. Hindi ako nakasama. So, ayun. Huwag natin kalimutang i-follow ang social media accounts at talk.live sa YouTube at TikTok mula 9 a.m. hanggang 12 midnight. Ayan, naka-live kami dyan at talk.daily at talk 247
para sa live voting every Monday. At syempre, meron tayong front row live selling din every Tuesday, Thursday, and Saturday. Kapit lang Talk Nations at magbabalik kami. Welcome back sa ating second Sent Home Night. I'm Kate Maikawa at ramdam na ramdam ko ang iba't ibang emosyon sa loob ng mansyon ngayon. Halong kaba, tuwa, lungkot at nararamdaman ng bawat isa this week. Tama ka dyan, Tokyo. Hindi lang basta content creators ang nakasama sa bottom list ngayon, kundi mga kaibigan na din na naging malapit sa bawat isa during our stay here. I'm Ace. Kanina, narinig at napanood na natin ang mga nakakaantig na mensahe mula sa mga loved ones ng mga nasa bottom list. Pero bago ang lahat, i-announce na natin kung sino nga ba ang unang save ngayong gabi. Ang babanggitin kong pangalan ay magpapatuloy ang journey sa loob ng mansyon at may chance na manalo ng 1 million pesos. Ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. Ang tatawagin ko ngayong gabi ang siyang save. Ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. You may return your things dahil ikaw ang saved ngayong gabi. Ikaw ang saved tonight. Ikaw ang saved tonight, Ansel. Si Ansel ang unang save natin ngayong gabi. May gusto ka bang sabihin sa mga supporters at family mo? First of all po is salamat sa family ko na who supported me all through the way. Kahit alam nila na wala ako masyadong talent na naipapakita, pero sinusuportahan nila ako. Lahat. Sila talaga yung tumutulong ko dito. Sila talaga yung nag-i-inspire ko na gawin ko pang mabuti. Sila yung naging inspirasyon ko sa buhay na magpupursue sa goals and dreams ko sa buhay. Osha, you may now hug your fellow content creators sa veranda. Congratulations again, Ansel. Next, ang susunod na save ngayong gabi. Ang tatawagin ko ang siyang uuwi tonight. Sorry, save. Ibalik mo na ang gamit mo sa closet dahil ikaw ang save ngayong gabi. Ang tatawagin ko po ay ang save ngayong gabi at hindi uuwi ngayong gabi. Ikaw ang save tonight. Ikaw ang save tonight, Ekang.
Patuloy ang pangarap mo dahil hindi ka uuwi. You are saved, Ekang. May gusto ka bang sabihin bago ka pumunta sa Thrive Room? Sa lahat ng sumusuporta sa akin, lalo-lalo ng mga admin ko, family ko, thank you so much dahil dahil sa inyo, hindi ako maabot at hindi ako masisave dito. And ipapromise ko sa inyo, gagawin natin yung best natin para magiging season ender. Thank you. Again, ang ating save ngayong gabi ay si Ekang. Lahat ng desisyon na ginawa ngayon ay masusing pinag-aralan. May mga factors tayong tulad ng Report card. Overall weekly performance. Overall participation on challenges and activities. votes ng kapwa content creators at vote mula sa Board of Judges. At may website voting din tayo na malaki ang contribution para pantayin ang timbang at tulungan ang paborito nyong content creators na masave this week. Simple lang ang pagboto. Go to thehouseofcolab.com, hanapin sa pinakataas ang pangalan ng content creator na gusto mong suportahan. And after clicking or tapping, pwede na kayong mag-vote ng kahit ilang denominations depende sa tier na pinili nyo. Lahat ng yan ay may kasamang thank you gift bilang pasasalamat sa pagboto nyo sa gusto nyong content creators. Voting starts after weekest reveal and end every Friday at 3 p.m. Unlimited ang pagboto as long as hindi maabutan ng cutoff. Gusto lang namin ipaalala na maraming factors at masusing consider ang lahat ng ito para sa resulta ngayong gabi. That's right, Tokyo. Hindi madali ang proseso na ito at lahat ng efforts mula sa mga creators. Mga supporters at Board of Judges ay pinagsama para makuha ang patas na resulta. Maraming salamat sa supporters na walang sawang tumutulong sa mga content creators na nasa weakest list every week. At mamaya lang, i-reveal na namin ang resulta ng website voting. Bago tayo pumunta sa inaabangan ng lahat na nakakadagdag ng kaba sa nasa bottom list, gusto lang namin ipaalala na sa bawat sentome sa talk ay may papalit mula FNC Academy. Kaya naman, mamaya i-reveal na rin siya o sila ng ating sent home night. Sa aming pagbabalik, heto na ang inaabangan ng lahat. Don't miss it, kaya walang munang mag-scroll up, magbabalik kami. And we're back sa ating second Sent Home Night. I'm Lorna Bersola.
Ako naman si RJ Trono at aminado ako, natatakot ako dahil ilan sa mga nasa bottom list ay malapit na sa atin. I'm Roy Sesma at nakipaglaban tayo ng gusto sa week na ito, lalo na sa ating Hiraya Challenge. Sa lahat ng sumuporta, maraming salamat sa inyo at hinahanap na namin ang pagkakataon na makasama kayo sa hinaharap. Pero bago tayo mag-usap tungkol dito, tawagin muna natin si Kuya Ryan para magbigay ng mahalagang pangaral sa ating mga natitirang content creators sa listahan. Hello, hi guys. Another sent home night. We have 4 people dun sa weakest list natin. Napakinggan ko yung mga sinabi nyo. Napakinggan ko rin yung mga sinabi ng mga content creators dito sa loob ng mansyon. I heard the reasons why sinave nila kayo, and I also heard the reasons why ba't nila kayo sinentom. The way is it, parang medyo almost same yung usual answers nila kung bakit they sent you guys home most of the time, because hindi kayo nararamdaman dito sa loob ng mansyon. Right? To be honest with you, parang para sa akin, if I'm one of the content creators, ang pinakamasakit na pwede mong sabihin sa akin is hindi mo ako naramdaman sa loob ng mansyon. Kasi we're here inside the mansion for 24 hours, tapos hindi mo ako naramdaman. Hindi mo ba ako nakita na sa harapan mo ako? Hindi mo ako naramdaman. Diba? Parang, at sa lahat ng reason na yun, yung hindi ka maramdaman, yun yung something may na pwede kang gawin. Kasi not everyone is talented. Not everyone is beautiful. Not everyone is good in contents. Not everyone is good in this and that. Pero yung hindi ka maramdaman, kaya kong gawin yun. Yun yung pinakamadaling gawa ng paraan, yung maramdaman ka. Diba? Maramdaman ka ng viewers, maramdaman ka ng co-content creators mo. May narinig din ako kanina na sabi na parang wag nyo i-pressure, wag nyo madalin, ganun. No. I think 1 million is enough reason for you to be pressured. I think 1 million is enough na para gawin mo lahat, ipakita mo lahat dito. Kasi mag-isang buwan na tayo, 23 na ngayon. I think that's already enough of an adjustment period para mapakita, mabigay mo lahat ng kaya mo. Yes, may mga problema tayo dito isa-isa, pero lahat tayo may problema. Hindi pwedeng intindihin yung problema mo kasi lahat tayo may personal na problema dito. Personal dito sa loob, problema sa labas. Kaya nga tayo nandito di ba? Kasi this is one of the solutions para ma-solve natin yung problema na yan. But kung dito dadalhin natin yung problema natin, hindi natin papakita yung dapat natin pakita, dinagdagan mo lang yung problema mo. Diba? Instead of solving your problem, dinagdagan mo lang yung problema mo. So, sana guys, kung mag-survive man kayo tonight, sana makita rin natin yung difference, makita natin improvement na pwede nating improve dito sa loob ng mansyon kasi sayang yung opportunity na bigay sa inyo. I can remember nung nag-audition kayo, napanood ko yung mga videos nyo, lagi sinasabi na pagpasok ko dyan sa Kuya Ryan, pasok mo naman dyan, pagpasok ko dyan, bibigay ko lahat ng kaya ko, gagawin ko lahat. Tapos pagdating nyo dito, sabihin nyo may problema ako, hindi ko magawa to. Kasi may dinadala ko, hindi ko magawa to. Ay, kasi ganito, ganyan. No. You went here inside the mansion kasi may gusto kang patunayan, kasi mayroon kang pangarap. Pagka hindi mo ginagawa, you're not failing me, you're not failing the House of Collab. You're failing yourself, you're failing your family. Kaya sana dito sa lesson learned, if ever man mag-survive kayo dito, hindi lang kayo 4 dyan, pero lahat ng nandito sa The House of Collab, this is a wake-up call na ibigay nyo na lahat. Huwag na kayo mag-reserve. Kasi every week may bottom, every week pwede ka mapauwi. Kailan pa ipapakita yung best mo? Next week? Next month? Kailan pa? Pag napauwi ka na? Next season? So, yun lang naman guys. I hope you learned something tonight and good luck. Maraming salamat sa mga salita ng karunungan ni Kuya Ryan. At ngayon, dumako na tayo sa pag-announce ng ating third save ngayong gabi.
apat na lang ang natitirang content creator. At ngayon, i-announce na natin agad ang ikatlong save. Maaari ka nang bumalik sa beranda at makasama sa iyong mga kapwa content creators dahil nakaligtas ka at magpapatuloy ka sa laban para sa iyong 1 million peso creator dream. Hindi ka palalabas ng mansyon. May oras kang patunayan ang sarili mo sa loob ng mansyon. Makakatulog ka pa ng 1 linggo na kasama ang mga kaibigan mong content creators. Yakapin mo na ang mga friends mo sa beranda dahil hindi ka pa uuwi. Fred! At si Fred nga ang ating third save ngayong gabi. Maaari ka nang bumalik sa veranda at samahan ng iyong kapwa content creators. Pero bago yan, baka may gusto kang sabihin para sa lahat ng sumuporta sa iyo. Sa mga supporters ko pala sa Iloilo, hindi mo kabalaka ato ni mabato ko. Bato ako ni kaya ako ni sila. Pero ang masasabi ko sa mga supporters ko, thank you again. Kag silang kaya ni madaog ni. Let's go. At heto na. Oh my gosh. 3 na lang ang natitira mula sa 6 na naka-aksyon sa bottom list this week. Grabe, Roy. Talagang tumitindi ng sitwasyon. Ang pinakamasakit na part tuwing Friday dito sa The House of Collab. Pero bago yan, shoutout nga pala sa lahat ng nanonood ngayon. Shoutout sa 900 viewers natin. Comment po kayo kung sino ang gusto nyong ma-save ngayong gabi. Oo, dyan lang yan sa comment. Comment lang kayo kung sino yung gusto nyo ma-save. At sino ang hindi uuwi ngayong gabi. Yes. Ang tatawagin ko naman ngayon ay syempre ang susunod na save ngayong gabi. Ang tatawagin ko ang siyang hindi uuwi tonight. Ibalik mo na ang mga gamit mo sa closet dahil ikaw ang save ngayong gabi. Ang tatawagin ko ngayong gabi ay ang siyang fourth saved. Ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. Ikaw ang saved tonight. Again, ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. Scarlett. Patuloy ang pangarap mo dahil hindi ka uuwi. You are saved. Scarlett, may gusto ka bang sabihin bago ka pumunta sa veranda? Yun nga, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kasi pagpasok ko dito, wala talagang sumusuporta pa sa akin talaga. Medyo, yun yung isa sa mga kinakatakutan ko kasi sabi ko, wala akong supporters, sinong susuporta sa akin. And nagpapasalamat ako kasi, yun nga, pumasok ko dito na parang hindi pa supportive yung family ko, pero ngayon nakikita ko na at nararamdaman ko yung mga supports nila ngayon. And yun nga, yung mga hindi ko pa napapakita, ipapakita ko na sa inyo yung mga talents and yung mga iba pang kaya kong ilabas. And I'm surely sure na mas marami pa akong mapapatunayan sa labas.
Parang ayoko na talaga ituloy, Lorna. Baka di ko kayaning tapusin, kaya naman, ikaw na ang bahala. Dalawa na lang ang natitira. Kinakabahan ako. Naging malapit tong dalawa sa akin sa loob ng isang week dahil part sila ng group ko. Ang susunod na tatawagin ko ay ang ating sent home ngayong gabi. Oo, tama kayo nang narinig. Ang ating sent home. Ibig sabihin, isa lang ang uuwi ngayong gabi. At muli, pangalanan na ang tatawagin ko ay ang hindi makakasama sa save list ngayong gabi. Ikaw ay wala ng pag-asa pa na makamit ang titulong season ender at ang 1 million pesos. Ikaw ang uuwi ngayong gabi. Ikaw ang sent home content creator ngayong gabi. Ikaw ang uuwi ngayong gabi. Ikaw ang sent home tonight, makakapagpaalam ka na sa iyong mga fellow content creators. Magsisimula ka ng bagong kabanata sa labas ng mansyon ngayong gabi. Ikaw ang uuwi ngayong gabi. I'm sorry dahil ikaw ang uuwi ngayong gabi. Julie. I'm sorry. Julie, nakakalungkot na umuwi ka ngayong gabi. Pero bago ang lahat, meron muna kaming inihandang pabaon para sa iyo. Paglalakbay, paglabas ng Talk Mansion. Play VTR. Lorenzo, The House of Cloud Season 8, Content Creator. Sa mga sumusuporta po sa akin, syempre sa family ko muna po kasi sila po yung lagi kong gabay at lagi pong nag-guide sa akin at saka sumusuporta po sa akin. At sa mga fandom ko po at mga kamag-anak po namin na ito po yung pinaka sobrang sakit na nangyari sa akin dahil emotional po talaga ako and nararamdaman ko po sobrang sakit sa pakiramdam na ma-send home. And sa mga fandom ko po, sorry po sa lahat ng nag-inayang sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. Hopefully po, hindi pa rin po kayo magsasawa sa akin kahit ano pong mangyari. Sana nandito pa rin po kayo para sa akin. Magpa-thank you ko po karing egal-egal sumuporta po ka na ako. Karing family ko po na atyo po keng lele ko lagi at lagi pong makaantabi ka na ako. Siguro po ini po yung pinaka-pain para ka na ako kasi balo ko naman po kay sarili ko na atyo kayo po kay lele ko pero balo ko po may inayang kayo gana-gana. Sana po hanggang dulo suportahan nyo ako pa rin po na mo po sumuko at lumaban mo pa rin po. Julie, it's very unfortunate na ikaw ang lalabas ng Talk Mansion this week. Ano gusto mong sabihin sa mga sumusuporta sa iyo hanggang huli? Sa iyong kapwa content creators at sa management? Unang-una, nagpapa-thank you ako kay Sir JB kasi binigyan niya po ako ng opportunity para ma-experience yung ganitong content creator. Kasi actually, nagsimula naman talaga ako sa vlogger before. Then, eto na nga, nandito ako para ma-experience ko yung ganitong content creator na labanan is 1 million. Then, nagpapa-thank you ako sa mga content creator dito na
naging malapit na sa akin. Kahit na sobrang hirap para sa akin yung mga ibang content creator is may nasasabi sa akin, which is totoo naman kasi yun. So, sorry kung naginayang kayo sa akin. And sa pinakamalapit kong kaibigan kay RJ, sana pagpatuloy mo lang yung 1 million kasi deserve mo talaga yon para makuha. Yun lang po. You may now say goodbye to your fellow content creators at the veranda. Mamimiss ka naming lahat dito sa The House of Colab. Para naman sa hindi natawag, Quincy, makakabalik ka na din sa veranda dahil ikaw ang huling ligtas at magpapatuloy para sa iyong journey dito sa The House of Colab Mansion. Anyway, bago ka bumalik sa veranda, baka may gusto kang sabihin. Ayun lang. Unang-una sa lahat, thank you sa family ko, lalo-lalo na kay mama. Then, thank you din kay sa tita ko, kay Pabi, kasi patuloy pa din ako sinusuportahan. And sa mga naniniwala sa akin yan, maraming salamat din sa inyo. And sa mga bumoto sa akin, thank you so much din. Ipagpapatuloy natin to. Gagawin ko lahat para sa inyo. Yun lang. Ayun, sobrang nasasad ako dahil may isang na-send home sa atin ngayong gabi. Lalo sa part ko. Kasi lahat ng nasa bottom is napalapit talaga sa akin kasi kagrupo ko sila. So, pero ganun talaga, may isang masasend home. Yes, actually ako, sa lahat ng content creator dito, siya talaga yung una ko nakilala. Kabalin ko din siya, which is pag sinabing kabalin, parehas kaming Kapampangan, yan, taga Pampanga kami. Kaya yun, nabanggit niya nga rin ako yung pinakamalapit niyang kaibigan dito. Which is hindi ko rin siya masyadong nasamahan dito sa loob. Kasi, to be honest, ako din yung isa sa nag-vote sa kanya para ma-send home. Yan. Kasi, feeling ko yun, hindi rin siya handa. Aminado naman ako doon. And alam niya yun, sana this time, Julie, paglabas mo, makita mo yung mas kailangan mo pa. Alam ko marami pang mag-i-improve sa'yo. Kahit pa paano nakilala kita. Yun. Thank you so much. Hindi pa to dito magtatapos. Magkikita pa tayo. Ingat ka lagi. Thank you so much. Ayun nga kay Ate Julie. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Kaya sa konting panahon, mas nakilala ko pa siya. And also sa FNC nga, unang-una ko siya nakilala dun. And unti-unti nakilala natin sa Ate Julie. And actually, yung pumasok siya dito, aminin naman natin na parang medyo hindi na kami naging okay, pero unfortunately, mas nakilala pa natin si Ate Julie ng sobra. Para malaman ang naging isang basihan sa mga desisyon, ngayong gabi, here is the final tally results sa ating website voting. Para kay Fred ay 18.53%. Para kay Ekang at 25.28%. Para naman kay Julie ay 4.28%. Para kay Scarlett, 6.79%. Para naman kay Quincy ay 15.58%. At si Ansel ang pinakamataas, 29.53%. Again, kay Fred, 18.53%. Kay Ekang, 25.28%. Julian, 4.28%. Kay Scarlett ay 6.79%. Quincy, 15.58%. At kay Ansel naman ay 29.53%.
Ngayon naman ay dumako tayo sa Fairfax Academy upang alamin ang bagong content creator na papasok ngayong gabi. Pasok, FNC! At habang iniintay natin ang FNC Academy, makikita na natin ng mga napauwing content creator na kasama, kayakap at kausap ang mga fellow creators sa beranda. Nakakalungkot panoorin ang mga kaganapan sa veranda. Napaganapan natin at mag-night tonight. Kaya, by the way, I am Gal de los Reyes. And I am Juliet. Madami naglamat ko sa pagkaktaan ng pero Juliet, at makakapag-ulit, sabihin, sa net, mapapasok na 2020 January 2020. Meron po sa pero dihanap ko, okay. Ang content creator napapasok sa season 8. So na guys, yun na. Kayo sa inyo nakautuan. Ang pangalan, matawagin ko, ang napapasok na sa season 8. Ay, kapita natin. Ibigay tayo sa checklist. So, ngayon, let's try natin. Okay. Ganapan na dito. Ako ito. Para natin. Ito content creator nito. Kahit sa natin pinopin dito. Ang bugyan.